Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nagsalita na nga ang tauhan ni Kuting ng Norte. Matapos nga itong makatakas sa ginawa ng mag-asawa ay talagang grabing araw ay hindi nga ito makahinga habang pinagpapalo ito at talagang binabalatan ang ibang parte ng kanyang katawan na parang itrato siya ay hindi nga tao at parang hayop lamang. Ayon nga sa tauhan ni Kuting ng Norte na nagpapagaling ngayon sa hospital ay talagang grabe talagang gumamit nga raw itong si Kuting ng Norte at Lisa Tanas na ito ng mga pulburo. Ngunit pag sila ay nasobrahan ay talagang kawawa ang taong bayan dahil kung hindi tauhan ang kanilang pinagtritipan ay ibang tao. Kaya naman ngayon ay maraming nawawala na ating mga kababayang mga Pinoy at alam nga raw ng tauhan ni Kuting ng Norte na ito kung saan nila itinatago at itinatapon. Dito nga natin mapapansin na talagang kamakailan ay pinag-usapan na nga natin ang mga nahukay nga ng mga labi sa kanilang mga lote. Ngunit ayon nga sa kanilang salaysay ay hindi nga sila ang nagpapunta doon at nagpalibing. Ngunit ibang taong araw. Ngunit dahil nga sa kapangyarihan at pera ay talagang nakalusot nga ito dahil matataas na opisyales ay kakampi ni Kuting ng Norte at nasusuhulan ng pera. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tingnan natin to. Paramihin muna natin kasi parang mas maganda. Maraming mga balita. Hinaan ko yung boses ko kasi madaling araw na dito. Kanina pumunta kami sa Duterte Street dito pa rin sa The Hague. Gusto kong ulitin, one-way ticket lang po yung kinuha ko at hindi ko pa alam palangga sino yung naka-green na pa XX. Oy, Julius Jau, yan ang pag-uusapan natin. Yes, ganda mo naman. I love you from Vancouver, sabi ni Harris Santos. Actually, Jumoba na nga yung Fesla ko eh. Okay. Una, gusto natin pag-usapan, may mga nakarating sa atin na information, pero ayokong pangunahan, pero may mga lumalabas-labas na baka, hindi na nga, baka mamatay na yung impeachment, okay, na ginagawa ng mga bangag. Teka, tingnan ko lang to. Papakita ko lang to kasi I think, kailan nyo makita yung bulaklak na binigay sa akin ni Spokes Harry, galing ng palengke, o diba? $5 lang to. Can you believe that? $5 lang in The Hague. Ang mura ng mga prutas dito, yung tig$5 sa Amerika, dito tigwa $1 lang. Okay, wow, like ko malaman yung pa-X-X. Ano ba title natin, mga hitad? Meet and greet lang pala. Unahin mo natin si Amy Marcos bago si XX. Napag-alaman ko, ito coming from Spokes Harry, 'di ba? Alam mo naman si Spokes Harry, talagang ano 'yan talagang straightforward 'yan taong 'yan. At napag-alaman ko kanina nag-usap kami. Kasi nga na-imbierna ako dahil may mga nagsabotahe dito sa amin. Ang dami ko nalamang information. You have to learn, you have to know what's going on here sa The Hague. Marami kasing gumagamit sa mga Duterte at kay Inday Sara, picture taking and everything, pero may mga makakaliwang grupo, but we'll talk about that later. Punta mo dito kay Senator, kay Amy Marcos. Kasi may mga nagpapalabas na kesyo si Amy Marcos ay talagang, sabi ko nga, tinanong ko nga kanina kay Mayor Baste, na si Amy ay bringer of hope para kay PRRD na makauwi and everything. Narinig nyo naman. Ay, parinig muna natin to bago si Amy. Ito Kanina, tinanong ko si Mayor Baste. Sabi ko, ito, pakinggan nyo. Ito
Gusto ko na i-clarify kasi minsan may mga lumalabas siya nagdala controls niya o whoever na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas sila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. I just want to correct that. In your own perspective, meron ba siyang power to bring PRRD hopes? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Kasi nakauwi na ba si Nabag? Nakauwi na. Dito ko, sukan naman niya na dito. Narinig nyo? Ang tanong ko, pasensya na kayo mahinhin boses ko ngayon kasi madaling araw. Ang tanong ko, may mga lumalabas kasi na trolls na sinasabi na si Amy Marcos ay nakikipag-collaborate kay Kaufman at siya yung parang, wow, siya yung magbibit-bit pabalik kay Pangulong Duterte. Narinig nyo naman ang sinabi ni Mayor Baste na nakauwi na ba si Senator Amy? Diba? Ang galing nga sumagot nakauwi na daw. Ang sabi niya, hindi totoo. So, hindi totoo na si Amy Marcos ay nakikipag-collaborate para mapauwi ang ating Pangulong Duterte. By the way, yung meet and greet lang pala, yung ginawa ni Amy kay Kaufman. Optics, di ba, sabi ko sa inyo. Wala po siyang power para pauwiin ng Pangulong Duterte. Actually, may mga hakbang na gagawin pero hindi ko na pangungunahan dahil I will let Inday Sara to do the job, di ba? Pero may mga information, di ba, na may possible way na I hope, I'm praying so hard na mapauwi ang Pangulong Duterte, walang bisa, kumbaga, yung ginagawa nila ngayon o yung pangidnap ni Pangulong Duterte. But syempre, I will let the lawyers talk about it dahil wala naman akong alam dyan. Akin lamang ay na-excite ako doon sa possible na pwede siyang mapauwi ng mabilis. Okay? May ganun palang legal remedy. Okay? So gusto ko lang iklaro, mga kababayan, hindi po totoo, fake news na si Amy Marcos ay magiging utak o nagpaplano para mapauwi ang Pangulong Duterte. Isang kapot-apot, kajuta-jutahan yan. Isang optics yan. Narinig niyo mismo sa pamilya. Okay? At sinabi mismo ni Amy Marcos kay Spokesari Roque, na yung pagkikita nila ni Kaufman ay meet and greet lang. Meaning, picture-picture lang. Di ba? Katulad ng ginagawa natin dito sa Dahig o pag nagkita-kita tayo. Nakakabwisit lang kasi na ginagamit ang Pangulong Duterte, di ba, sa advantage niya. Yun, na although, friends nga siya ni Inday Sara, ang problema, I just don't know kung ito bang mga trolls niya ay, kasi mga nababasa ko sa comment section, mga trolls ni Amy, all of a sudden, ang daming trolls. Hindi totoo. Amy, wag ka nang ganyan. Yan ang masakit kasi, lalo na sa mga supporters totoong supporters na you traveled from far, far away. You spend your own money and everything. Tapos may mga ganong siya. Okay, gusto nating linawin. Hindi totoo na si Amy ang mag-uuwi kay Pangulong Duterte. Okay? Wala po siyang nagawa. Bumalik na siya sa Pilipinas. In short, katulad ng iba, nag-picture taking lang. Tapos ginawa ng angulo, ginawa ng optics na may mga pinaplano. Anong lawyer ba siya in the first place? Lawyer ba si Amy ng Dutch lawyer ba siya? Di naman. So, nakakaloka. So, sinabi niya mismo na optics lang. Meet and greet lang. So, itigil na yung mga trolls na nagko-comment dito ngayon, ha? Mga kajotahan na siya ang bringer of hope for PRRD to bring PRRD home. Ang pamilyang Duterte, hindi naman ako nagpiling-pilingan dito, nakikita natin si Vice President, ang kanyang family, ginagawa nila yung legal way para mapauwi ang Pangulong Duterte. Kung mayroon man maitutulong si Amy Marcos, yun nga, yung sinasabi ni Inday Sara, yung nag-open siya ng investigation. O, di ba? Nag-open siya ng investigation pero na
na ang dahilan kung bakit napadukot ang Pangulong Duterte ay yung buwaka ng ina niyang kapatid. Kaya nga nung nagkita kami, ang sabi niya tanong niya kung galit ako sa kanya, sabi ko, galit ako sa kapatid mo, hindi personal yung kapatid mong bangag at ang hipag mong Satanas. Tinawag ko yon. Okay, here we go. So dito po kasi sa Dahig, mga palangga, syempre maraming pumupunta, and I believe yung mga pumunta dito katulad nila Kong Marcoleta at yung iba pa, sila Attorney Vic, ang pagkakaalam ko, inimbita sila to come here. 'Di ba? Ang alam ko diyan, inimbita sila Doc Mata pumunta din dito. Pero meron kasi talaga mga not really personalities, may mga tao na kasi marami tayong nakita dito na mga tao na hindi ko naman kilala, pero according dun sa mga reports, may agenda para mag-picture taking. Para lang masabi nandoon sa event. Meron mga iba, ito totoong chika boom boom. Meron namang iba na ngayon pa lang pumuporma na, bumabaliktad na kasi mukhang nararamdaman nila na hindi na magtatagal si Bangag. Yan po yung mga information na nakarating sa atin. So ano ba yung mga katanungan natin? Katanungan ninyo, baka makalimutan natin. Okay, let's talk about Aimee pa rin. Sabi nga ni Carmen, wala yan si Aimee, ek-ek lang yan. Sabi ni Miss Anelet yan. I will show you something here, darling. Okay? Tingnan natin to. Oh, ito pa ba yun? Ito. Ito yung nagtanong kanina, si Julius Jao. Okay, tingnan mo yan, Julius. Pakita natin, ha? Pakinggan nyo to. Panoorin mo yan. Ayan, no? Nakita nyo? May nagsabotahe sa amin. Ayan. May kumigil kay Harry. Gawi! Butod! Ayan yung censorship. Nawalan tayo ng sound system. Ayan, babangag kami. Tignan mo dyan, ha? Anyway, nag-enjoy ba kayo sa sayaw namin ni Maharlika? One more time! Sinasayaw niyo One yan. more time daw. Bola kayo eh. Bakit mas popular pa rin yung mga Korean? One more time! Panoorin nyo. Okay! Ayan, no? Wala sila. Dance lang nila. Oh. Kaya napatigil si Harry. Tsaka ako. Ayan. Bangag! Nakita nyo. Hindi pa nagsasayahan. Bangag! Giwi! Nakita nyo. Panoorin nyo naman. Actually, na-pinpoint. Tignan mo si ano. Yung tao niya. Panoorin nyo siya. Bella! Nakita nyo. Nag-i-ex. Bella. O tayo medyo frustrated siya. Dagdag ko lang, sa mga bangag sa Malacanang. What's your name? Ang kanyang kidnapping kami. Dahil ang Ganyan pa. Bakit pinipigilan? Comment. Bakit pinipigilan? Malakas kaming kumain. Lugi kayo. Gusto namin kinakain, lechon! Siya kasi nakakasira. Kasi yung nagmamando sa kanya eh. Alam mo, talagang laki ng pasalamat natin kay Maharlika. Dahil kung hindi O, tayo mo, pinipigil. hindi sana tayo nagkaroon ng isang pili na ayaw natin sa Bangag! correct. So, ang tawag natin kay Maharlika, hindi lang Dragon Lady, kundi anti-bangag lady. Ay, naku, Okay, tanggalin ko na yan. Okay. You wanna hear the real story here?
Ganito kasi yan. Actually, hindi ko naman kilala yung mga tao, no, mga organizers. Pero yung nagsaltang yun, kinompronta kasi namin yan. Ay, hindi pala ako. Paano ba nangyari dyan? Basta nalaman na kung sino yung taong yan. Alam mo, dapat hindi itatago na lang dapat ito kasi hindi maganda. Pero dapat yung malaman kasi maraming mga information na nakarating. Ako kasi, ayoko na lang mag-name names. Nung second day pagdating ko dito, may nagtanong sa akin, isa sa mga organizers, ang sabi sa akin, Miss Marlica, sabi ganun, magsasalita ka ba? Parang ganun. Magsasalita daw ba ako sa birthday ni Inday Sara? So ako naman, alam niyo mga kababayan, mga palangga, pag pumunta ako sa event kahit kanino, hindi naman ako nag-i-expect o pagsalitain mo ako or hindi. Hindi naman tayo nagbibida-bidahan dito. Okay? So, nung tinanong ako, mabait naman yung tao, tinanong ako, siguro nautusan lang. Kaya nga kailangan malaman namin kung sino ang nag-utos o handler ng mga ito. Ang sabi ko, okay naman ako na magsalta o hindi, ganyan, ganyan, ganyan. So, long story short, hindi ako kasali sa program. Okay? At hindi naman ako nag-expect na kasali ako sa program. Actually, hindi ko naman pinangarap na kailangan magsalita ako kasi everyday naman nagsasalita ako. I have my own platform. Hindi ko na kailangan magkaroon ng patunay. Okay? So, ganyan-ganyan. Recently ko na nga lang sinabi kay Spokesyon eh. So, nung nagsalita pala ako, nung tinanong pala ako na, Miss Marlica, ano sabi niya? Sige, mauna ka magsalita. Sabi ko, naku, ayoko una magsalita, si Harry na lang. Pero, wag lang yung bangag-bangag. Kasi birthday daw ni Inday. Ako naman, I was so tired. I'm too busy galing sa trabaho, sa biyahe and everything. So, hindi ko na na-absorb lahat kung ano yung intention ng message. Ay sa akin, okay, fine. Hindi ko naman to event. Ano bang sumunod. Diba? Sumunod kung ano yung rules. Okay. So, kaya nung nagsalita ako, napansin nyo, maiksi lang ang sinabi ko. It's all about birthday ni Inday, pasasalamat sa mga OFW. Napakaiksi lang. Alam niyo naman mahaba ako magsalita, di ba? So ngayon, mga 5 minutes lang yata yun. Wala namang pumigil sa akin doon kasi nga, nabisuhan na ako na wag magbangag-bangag. O sabi ko naman, nung time na yun, hindi ko naman naisip na they are suppressing my rights, my freedom of speech. So ngayon, hanggang sa tuloy-tuloy na nga yung mga eksena doon, hanggang nakita niyo yung video na yon, na pinipigil si Spokes Harry. Nung nakita ko yung video niyan, doon ako nasaktan for Spokes Harry. Kaya inalam namin kung sino mga promotor ng mga kadyotahan na yan. Okay? So, alam nyo, ang birthday ni Inday, kahit nangampanya si Inday, di ba, nung nangampanya siya, pinapaalis na si Mangga, sige ma'am, umalis ka na, magsasalta na ako tungkol kay Bangag, di ba? Sa kapatid mo. Then, si Basti, nakita nyo, tuloy-tuloy. Hindi ko lang halos napakinggan lahat ng mga speech. Pero ang question ngayon, bakit si Harry sinisensor at ako? Kasi narinig ko doon sa mga organizers, ito lang naman katanungan ko. Nagregalo si Amy ng 3 lechon sa birthday ni Inday. At ang mga OFW dito, hindi lang, di ba nakita nyo kahapon may 2 lechon kami. Okay? Ang punto ko lang dito, ang tanong ko, kung nagregalo si Amy ng lechon, sino ang tumanggap ng pera para pambili ng lechon? Ang question ko, may pakim-kim ba si Amy doon sa bumili ng lechon para sabihan na wag siyang banatan, wag siyang boljakin? Okay? So makakasama ko yung mga organizers dito. Kaya nga for sure manonood sila ngayon. So kinonfirm namin, kasi ang dinadahilan ng batang yan, bata pa yun, ng babaeng yan, utos daw ng OVP. So kinonfirm namin, walang utos ng OVP para i-cut off si Harry. So ang tanong, sino ang nag-utos? Bakit ayaw niyong mapahiya si Amy? Mapahiya magsabi ng bangag. Sabi nga ni Harry, 58 years old na siya, di ba? Ayaw niyang, ngayon lang siya parang nasupil yung kanyang karapatang pagpapahayag. Ngayon, yung mga organizers, alam nyo na sino ba kayo?
Para ba kayo kay Pangulong Duterte? O para kayo kay Amy Marcos na ayaw siyang masaktan? Are you conniving with Amy's team? Kasi kung si Vice President Inday Sara, hindi niya kami pinipigilan. Nasa loob ako, gusto ko lang sabihin sa inyo, nasa loob ako nung tent, okay? Na doon si Inday Sara, nagkukwentuhan kami, kinukwento ko kay, ano ba yung pinagkwentuhan namin ni Inday Sara? Ang dami kasing kwento tungkol sa mga kaso. Alam mo, kinukwento ko kay Inday Sara nung nasa restaurant kami. Ando doon si Amy, yung kay distressed mother na kinidnap ni Lisa. Kaya pinilapit ko kay Amy, ayan kinidnap ng kapatid mo, ni Lisa Marcos, ganyan-ganyan. Pinigil ba ako ni Inday Sara? Na, Marlica, wag ka ganyan kasi birthday ko. Walang ganun. Dahil si Inday Sara, ina-accept niya lahat whether hindi kayo magkaroon. Si Kong Marcoleta ba? At saka, I'm not, Kong Marcoleta, if you're listening to me, ayoko na lang sabihin yung iba pa. Hindi naman sila nag-usap nila Amy doon dahil I can feel na buwisit din si Kong Marcoleta. I can feel Attorney Vic Rodriguez buwisit din siya kay Amy, pero it's respect dahil they're showing respect kasi nga pare-pareho silang bisita like ako, para kami invited. Kaya nga ang question ko dito, although may mga volunteers kasi, mga organizers naman talaga na they're spending their time. Actually, hindi ko naman talaga sila kilala lahat kasi hindi naman ako pumunta dito para makipag-away o makipagbida-bidahan. Kaya lang, nung nakita ko yung video at na-rule out namin na walang utos ang OVP, so ang question ngayon, sino ang naghawak ng pera na pambili ng lechon ni Amy Marcos? Meron bang pakimkim? Kaya pinatayan nyo kami ng mikropono? Yun lang yung tanong. Sabi nga ni Harry, mag-aral kayo ng political whatever, may term si Harry. So masakit doon. Alam nyo si Harry, si Spokes Harry Roque, di ba? Siya yung parang political figure na nandito dahil naka-asylum seeker nga siya. Di ba? Ang sabi nga ni Harry sa akin, Arlica, pag dumating na yung mga, like ako daw, kami, nila Inday, ganyan-ganyan, sabi niya, parang, na siya, kasi syempre araw-araw siya nakita ng tao. Sabi ko, no, Spokes, sabi ko sa kanya, you're here kasi, for PRRD. Okay? You're here for PRRD. Ngayon, sabi ko, your role is i-pacify yung mga eksena dito para ang mga tao hindi magkakaroon ng mga eksena at magmahalan sila. Kasi ang mga OFW galing ng Norway, galing ng UK, galing ng iba't ibang bansa. Tapos, magkakaroon lang ng mga eksenang ganyan, di ba? Ang kawawa dito si PRRD kasi syempre masaya si Pangulong Duterte na nalalaman po na ang mga Pilipino ay pumupunta dito. Sabi ni Back to Common Sense, sabi ni Palangga, someone was protecting Amy. You mean? I don't know kung sino nagpo-protect. No, you're talking here, di ba? So, ngayon mga Palangga, ang question dito, sino ako ina-analyze ko bakit kayo? Should I mention your names? Bakit niyo protektado si Amy? Kumita ba kayo ng pera sa kanya? Bakit si Baste hindi niyo pinigilan, hindi niyo sinupla yung bibig ni Baste? Kung mahal na mahal niyo pala si Amy. Kasi may tumawag sa akin kanina na merong sa loob, isa daw sa wala siya doon pala sa loob. Pero meron isa sa mga volunteers na organizers, not Amy, but yung mga makakaliwang grupo na trying to spy or whatever. Okay? Merong makakaliwang grupo kasi sinabi ni sa akin yun na madaming makakaliwang grupo. Sabi nga niya, Mother, Ma'am Shi, mag-ingat ka. So ako ang question ko, putang ina, alam nyo, bakit may pag-ganon-ganon? Kung ang explanation kasi nila pinahinaan lang daw ng volume. Pinahinaan lang daw ng volume kasi si Inday Sara press con. Bullshit 'yun. Huwag tayong maglokohan. Ayoko na lang kayo pangangalanan pero BS 'yun. Ang senyas ng hinaan ng
ang sound like this or paano ba yung sound? Like this, dahan-dahan lang. Hindi yung ganon. Ang tawag dyan, gurgur. Di ba? Madam, yung live mo nung 31, may kumausap kay Amy na ang sinabi ay, Sir Timer, ano daw? Sabi ni Apple, Madam, yung live mo nung 31, may kumausap kay Amy na ang sinabi ay, Sir Amy, supporter kami ni Bongbong. Tumingin lang si Amy. Ulitin nyo, panoorin, makikita nyo at marinig. Naka-jacket na si Amy na black, yan ang tingnan nyo. Meron ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi, alam mo, naging busy ako, doon, nakipagtsikahan ako doon. So, dito sa dahig, alam nyo, marami kasing sumama din ng loob dahil sa hindi maganda yung treatment. Alam nyo, yung iba kasi, yung ugali nyo sa Pilipinas, huwag nyo dalhin sa ibang bansa. Huwag nyo dalhin sa ibang bansa. Yung feeling nyo, what? You're up, ganyan. Huwag nyo dadalhin dito. Okay? Dahil hindi yan maganda. Ang kawawa dyan si Pangulong Duterte. Kung ang Inday Sara nga, alam nyo, halos lahat gusto kayong pagbigyan ni Inday Sara magpicture. Okay? Sana lang, ako advice ko sa mga organizers, huwag kayong magbida-bidahan. Okay? Dahil hindi naman to about sa inyo eh. This is about PRRD. Nakakabwisit lang, tignan. Tsaka huwag na kayo magsinungaling, huwag na kayo magdepensa na pahinaan. Diba? Ano nga sabi ni Baste? Nagdadaldal si Baste patungkol sa bangag-bangag, diba? Meron pa nga siya binanggit. Alam mo, nakakatuwa, maloko nga. Tagang they're very straightforward, no? Si Baste, sabi niya, yung tatay ko, ano masabi niya doon? Sabi niya, may nag-aantay na mga bigaon sa labas. Natawa nga ako doon. Nakakatawa si Baste. Very, very straightforward. Okay? So, yaan. Wilfredo, no, hindi ko naman kilala talaga yung mga